Radyo Maria brings you LCSC on Air, mainstreaming Catholic lay evangelization. Sabay-sabay natin palawakin kung paano kilalanin si Kristo, isabuhay si Kristo, at ipamahagi si Kristo mula sa mga laiko para sa mga laiko. Let us all meet Christ, live Christ, and share Christ. Mga kalakbay, kamusta kayo? Nagpagasta ba kayo? Tataas ang mga ating mga bilihin. Kamusta? And again, to ulit si Brother Dennis Kapulong, inyong kalakbay dito sa LCSC on Air, dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Natatapos lang ng Holy Week natin, di ba? And isang linggo itong ginunita natin, yung pananampalataya natin, yung sakripisyo ni Jesus, at yung pag-asa na ating pinanghahawakan. Ngayong araw na to, ang episode natin, related siya for the past week na ating Holy Week na nagdaan. Ang ating episode ngayon is, ang title ay From the Cross to the Empty Tomb, Living the Meaning of Holy Week and Easter. May tanong ako sa inyo mga kalakbay, bago tayo magtuloy-tuloy dito sa ating programa. At siguro isagutin niyo rin ito sa comment section ng ating FB Live tsaka sa ating sa YouTube channel. Ano nga ba ang nagbago sa atin pagkatapos ng Holy Week? Paki-comment ang ating sagot at ating pagninilayan itong tanong na to. Magandang buhay mga kalakbay at welcome ulit dito sa LCSC on Air, dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Muli, ito ang inyong host, si Brother Dennis Kapulong ng LCSC Mission. Sa episode na ito, pag-usapan natin ang isang napakahalagang tanong. Natapos na ba ang Holy Week o nagsisimula pa lang? Diba? We journeyed through Palm Sunday, the Last Supper, the Cross, and the Resurrection. Pero minsan, mga kalakbay, after Holy Week, bumabalik tayo sa dati nating buhay bago nag-Holy Week. Diba? Mga kalakbay, kasama natin ngayon ang isang guest na tutulong sa atin para pag-usapan at para mas maintindihan natin paano natin maisa sa buhay ang mga pinagdadaanan natin nitong nakaraang Holy Week. Mga kalakbay, ang ating guest sa araw na ito, sa episode natin, siya isang Catholic lay missionary at siya ang pillar coordinator ng Live the Faith Pillar ng LCSC Mission. Mga kalakbay, welcome natin ang ating kapatid na si Kuya Carlo Marbida. Hello, Kuya Carlo. Magandang buhay and welcome dito sa ating programang LCSC on Air. Ka. Magandang buhay mga kalakbay, sa mga tagapakinig natin. Magandang buhay Kuya Dennis, kamusta na po? Ang init ngayon at talagang ang daming nangyayari ngayon sa ating bansa. Nagtataasan lahat ng mga bilihin at mga iba-iba pang nangyayari sa ating paligid. Kaya magandang buhay po sa ating lahat. Yes, magandang buhay din Kuya Carlo. Kuya Carlo, first time mo dito sa LCSC on Air? Yes po, first time ko maging guest ninyo, Brother Dennis. Kaya kinakabahan po ako, pero excited naman, no? Excited din ngayong ating episode na ito. Okay lang yan. Okay lang kabahan. Basta wag mo lang kakalimutan yung sagot mo mamaya sa mga itatanong ko. Yeah. Pero sana marami pa tayo mga episode na magkasama, di ba? Sige po. Mga kalakbay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Pero, imbitahin ko muna kayo sa isang panalangin bago tayo mag-umpisa sa ating programa. Let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, as we begin our program today, we bring your presence with us. We ask for your peace, your grace, your mercy, and your perfect order into our daily tasks.
We acknowledge your power over all that we will be doing, speaking, thinking, and will be deciding today. We commit to use them responsibly in your honor. Give us a fresh supply of strength to do our daily tasks. May all the things that we do may bring you glory. Lord, when we are in doubt, please guide us. When we are weak, give us strength. When we are burned out, infuse us with the fire of the Holy Spirit. May all the work that we do, and the way we do it, bring faith, joy, and smile to all that we come in contact with every day. Lord, we thank you for everything you've done, everything you are doing, and everything you are going to do to us. We thank you for the gifts you have blessed us with every day. In the name of Jesus we pray with much love and thanksgiving. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. 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 Ayun. So, ulitin ko mga kalakbay ang ating tanong kanina na Kuya Carlo kanina kasi bago tayo mag-umpisa, meron akong tinanong sa ating mga kalakbay. Meron akong tinanong sa kanila na parang pag dinay-nilayan nila. Ito yung tanong. Mga kalakbay, ano nga ba ang nagbago sa atin pagkatapos ng Holy Week? And sa'yo, tatanong ko rin sa'yo, kamusta naging Holy Week mo, Kuya Carlo? Ano ba yung usual na practices na ginagawa mo o ng pamilya mo o ng parish na kinagbibilangan mo? Kwento mo naman sa amin. Sige po, Brother Dennis, actually my Holy Week this year is somehow different, no, sa mga usual, mga previous Holy Week na na-experience ko. Kasi nag-start yung Holy Week ko, nasa Palawan po ako eh. So, nung Palm Sunday, nung linggo mismo ng Palaspas, that's the end of our Congress. Umaten pa ako, Brother Dennis, ng World Singles Congress ng MFC Singles. Nangyari yun sa Palawan. So, nagsimula yun nung Friday, tas nag-end nung Palm Sunday. Kaya nung Palm Sunday ako ay nasa Palawan pa, and I stayed in Palawan until Wednesday. So hanggang Miyerkules Santo pa ako naandoon. So mula Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo, ako ay nandun sa Puerto Princesa, nasa Palawan. And then umuwi ako ng Maynila nung Wednesday evening. And then Thursday morning, tsaka pa lang ako nakauwi sa amin sa Tagaytay. So nagsimula na yung Paschal, yung celebration activity sa simbahan, yung Paschal Triduum. So nung Monday, Thursday hanggang Easter Sunday, ako ay naandun sa amin sa Tagaytay, participating in different activities in our parish. At yun, umutend ng mga iba't ibang aktibidades ng parokya mula Thursday hanggang Easter Sunday. But more than attending in different activities in the parish, on a personal note, ito yung time ko to assess, to pause for a while, to reflect, and to yung magnilay-nilay sa mga nangyari in the first quarter of this year in my missionary life, in my personal life, and in my vocation as a missionary. So panahon ko ito para magnilay, magbalik tanaw sa mga nangyari sa akin kasi ang bilis din ng 2026 na tapos na agad yung first quarter ng taong ito. So binalikan ko yung mga nangyari sa akin, yung mga napagmisyonan ko, yung mga mission ko, yung mga pinagagawa ko nung first quarter, and inassess ko din kung paano pa ako mag-i-improve and on how I become a better missionary and in proclaiming the gospel of the Lord. So ano siya, masaya siya na more than sa mainit,
at ang daming nangyayari sa paligid, it's my moment to pause for a while, to reflect, and to look back, and to recommit myself to God. So, ganun po, Ayos, Brother Dennis, ang parang, nangyari sa aking Holy Week. Oo, parang ano sabi mo, parang it's a time for you to pause and reflect, pero parang parang napaka-busy ang dating Opo, busy. Pero nagkaroon pa naman po ng panahon para makapag-nilay-nilay. Oo, Salamat sa Diyos. Ako naman, no, we had the opportunity para makapagbigay ng Life in Christ seminar sa DPWH. Dito sa... Ako, sa mga contractor. Hindi, sa mismong empleyado ng DPWH. Mga empleyado ng DPWH dito sa First District Engineering Office ng Tarlac. And sa isang parokya, yung Shrine of St. Francis of Assisi Parish. Nakapagbigay din kami ng self na formation track. So it was a busy, ganun din, medyo busy, but it was an opportunity para makapag-serve din on Diyos. And again, ayun din, usually kasi ako dito sa parish nag-attend, pero this year we tried na mag-attend sa ibang simbahan, sa ibang parish, actually sa Don Bosco. So tinignan ko kung how they do the ceremonies, mga ganon, para makita ko naman, ma-appreciate ko naman yung ibang pamamaraan, paano nila ginagawa. Yung mga ganun tipo, para panibagong experience pa. Ganun ang So, yun. So, ngayon, Kuya Carl, sa dinami-dami ng mga ginawa mo ngayong Holy Week, ano yung tumatak sa'yo? Ano yung naging significant? Ano yung parang hindi mo makalimutan? Siguro sa akin po, Brother Dennis, ay nung tawag dito, nung Easter Vigil, nung Black Saturday. Oo. Actually, mahaba yung celebration na yun sa aming parokya. Oo. Nagsimula kami ng 7:30 ng gabi. Nakauwi kami, mag-aalas 12 na. Wow. So, daming napakahabang readings celebration. Madami pong readings. Oo. Pero yung isa sa tumatak sa akin doon ay nung nagsimula po kasi yung parang nagsimula talaga yung celebration sa labas ng aming parokya. Nagbindisyon ng apoy, ng bonfire. Tapos lahat kami ay sabay-sabay pumasok sa parokya, nadala-dala yung kandila na may sindi. Tapos nung kami pumapasok, kami kumakanta. Tapos lahat ng tao ay sumasayaw. Madilim ang simbahan. Nakapatay lahat ng ilaw, di ba? Nakapatay lahat ng ilaw. Ang ilaw lang nagbibigay sa simbahan ay yung mga dala-dala naming kandila. Lahat kami pumasok at kami ay sumasayaw. Nagsusway-sway habang umaawit. So, in a way, tumatak siya sa akin kasi medyo elevated po yung aking spot sa simbahan. Nakita ko yung mga ilaw na ang ganda tignan, na ang dami, punong-puno yung simbahan at nagsusway lahat ng mga kandilang aking nakikita. Parang sinulog ang dating. Parang ganun po, very festive, very in a way natapos yung malungkot yung parang madilim, tas may liwanag sa gitna ng dilim na sumasayaw, na gumagalaw, and it reminds me of yung passion, death, and resurrection of our Lord Jesus. So, yun po ang aking tumatak sa lahat ng nangyari. So, ganun po. Okay nga yun kasi ako nung mahilig ako naglilitrato, yun, isa yun sa mga highlights ng Holy Week na pag ginagawa ko istorya ko na Holy Week, yun kasama yun, yung part na yon na kapag pag nakasindi lahat, tas madilim nakasindi lahat, tapos nakatakip pa yung mga statwa nun sa loob ng simbahan nag-illuminate lang na ganun. Iba yung dating niya, di ba? Parang meron siya ina-emphasize niya yung yung ilaw, yung light as nagsisimbolize ng buhay. Actually naalala ko nga kasi
Dati, nagse-celebrate kami na Holy Week sa Vietnam. Doon naman, Oo. ganoon din. Parehas din natin dito. Nasa labas muna lahat. Pero, yung ilaw, kasi meron parang, tawag dito, meron pagbabagsakan yung apoy. Pero nasa tuktok, manggagaling sa tuktok ng simbahan, para sa bell tower niya, babagsak na gano'n yung ilaw. Tapos, ay yung apoy, babagsak na gano'n dun sa parang lalagyan ng gano'n na parang paso. Tapos pagkasindi, doon lahat magsisindi ng, ay hindi, sisindihan muna yung ano, yung kandila na malaki, no, kasi tawag doon yung Pascal Candle. yung Pascal candle. Kumbaga pag umilaw na yung parang banga, sisindihan yung Pascal candle. Tapos from the Pascal candle, doon lahat magsisindi ng kandila na magdi-distribute, mag-spread. Gano'n naman. Iba-iba yung mga gimmick eh. Iba-iba yung mga ginagawa, paano ini-interpret. And napakaganda paano sinisimbolize yung fire as the light na para buhay, di ba? Napakaganda nung gano'n na ano. Saka ako, siguro isang experience ko rin ng Holy Week kasi ginawa ko mula chapter 1 hanggang chapter 5, nakita ko kasi sa Netflix palabas yung Chosen. Chosen. Yeah. Ginawa kong Chosen Marathon. So mas lalo kung meron ako mga ibang mga insights na nangyari na realization in terms of sa buhay ni Jesus Christ tsaka ng mga disipulo and how they treat yung paghihirap, na how they appreciate, kung paano ko ma-appreciate yung halimbawa bakit bakit malapit ka kay Kristo, doon ka po mas lalo nahihirapan. Yung mga ganon, ang galing din ng experience ko for the Holy Week. Yun ang galing. Oo, diba? Ngayon, susunod na pag-usapan natin. Kasi 'di ba, yan pinag-usapan nga natin yung passion, death and resurrection ni Jesus. Yung cross, 'di ba? Yung cross is it's one of the symbols na very prominent dun sa passion and death of Jesus. Ngayon ang tanong ko, ang dami na pinagdaanan natin ngayong Holy Week. Anong ibig sabihin ng cross sa buhay natin ngayon para sa iyo, ikaw? Anong ibig sabihin ng cross para sa iyo ngayon? Sige, Brother Dennis, bago ko sagutin yung tanong mo, ako'y may naalala, ito ay aming napag-aralan sa Don Bosco nung ako ay nagma-masters ng pastoral ministry. When we talk about the cross, no? Naalala ko, nagtanong din ako sa professor ko noon, bakit cross, bakit yun yung form of death ni Jesus? During his time, marami namang form of death, pwede namang stone to death, di ba? Pwede ipinakain na lang siya sa mga leon, pwede na lang kung ano-ano, binitay. Pinatay siya sa kiliti. Maraming form ng punishment during his time. Pero bakit crucifixion, bakit cross, no? At ang naging sagot ng aking professor during that time ay because cross, yung punishment, crucifixion during that time, it's the shameful way of punishment, no? Para daw yung gravity, kasi dahil grave yung sins, grabe yung kasalanan ng tao, dapat grabe din yung pagtubos sa kasalanan. Grabe din yung punishment. Kaya grave, kaya crucifixion. Parang yun yung pinaka-malupit na representation. Opo, yun yung pinaka-malupit Dahil malupit ang ginawa ng tao sa pamamagitan ng kanilang kasalanan. Grave yung sins, that's why, para mapantayan yun, grave din yung punishment. At yun nga, kaya crucifixion. For us to para ma-remind tayo na grave yung ating nagawang kasalanan. Kaya grave din yung punishment na sinalo ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya more than paulit-ulit natin siyang ginugunita, every year it reminds me of how loving our Jesus is.
paano talaga siya mapagmahal na Panginoon. Kasi siya lahat ang sumalo, siya lahat ang yumakap, siya lahat ang naghirap at nagpakasakit sa krus. Kaya to answer your question, Brother Dennis, yung cross for me ngayon ay more than sa mga challenges, more than sa mga difficulties that I'm experiencing right now. Pwedeng ito rin yung mga tao, sitwasyon sa buhay natin na nagpapahirap sa atin, no? Yung nagbibigay sa atin ng sakit, ng pasakit, di ba? Ng pagsubok. Pwedeng ito yung cross natin ngayon. For example, ngayon ang cross ko ay yung mga gastusin sa pang-araw-araw na nabuhay, kasi nga lahat nagtaas na especially ang gasolina, So for me cross siya, kasi nagbibigay ito sa akin ng ng pasakit, di ba? Yung budget ko talagang nag-adjust sa pagpunta sa mga mission. May pagtitipid na nangyayari kasi nga lahat ng bilihin tumataas na. So yun, at the same time rin ito, mga tao, minsan tao din itong cross natin, minsan sila yung parang nagbibigay din ng pasakit sa atin, nakakagawa ng masama sa atin, nagbibigay din ng sakit sa atin. So pwedeng ganun. Yun yung mga crosses natin ngayon sa ating buhay. Tama. Kahit ako, ganyan din parang ang cross, iba-iba kasi interpretasyon natin kung ano yung cross natin it's paano natin siya ititake, parang ganun Paano natin siya tatanggapin, yung cross. Diba? Kasi, bawa, merong nahihirapan ka, meron ka experiences na gano'n na nahihirapan ka, pero kukumpara mo yung paghihirap na yun, kumpara mo doon sa paghihirap na naranasan ni Jesus. Walang kwenta yun Kumbaga, irereklamo lang natin na ang layo-layo na nilakad natin dahil na nagtitipid tayo, imbis na magsasakyan tayo, nilakad na lang natin yung, imbis na isasasakyan natin yung 5 kilometers, nilakad natin. Kumbaga, parang ganon. Nilakad natin yun. Nireklamo tayo. Si Jesus, yung paghihirap niya, mas malupit, di ba? Mga tipong ganon. Or sa pang-araw-araw na buhay lang din natin, ganyan. Mga nararanasan natin na pagtataas ng mga presyo. Mga paghihirap din yan Pero, one way of God teaching us din some lesson, di ba? Iba-iba Or halimbawa, sa isang tao, mayroon kang experience na parang ang dating yung cross, parang one way of dapat maging humble ka. Parang ganon, di ba? Iba-iba Iba-iba yung Dennis. Iba-iba yung how we accept kung ano yung cross natin, di ba? Ganon siya. Tama po. And every time that we suffer, every time that we are embracing our cross, maganda itong paalala, Maganda itong paalala sa atin that every time that we suffer, it is our way of participating in the suffering of Christ, Yes. Kapag tayo ay nahihirapan, may mga pagsubok sa buhay, in a way, ito ay parang pagpa-participate natin sa paghihirap at pagpapasakit din at pagpapakasakit din ng ating mahal na si Jesus. Oo, tama. Saka isang way din yun, di ba? Sa mga teachings din ng ating community, yung actually kahit din ang simbahan, na ang paghihirap, ang cross, na it symbolizes the sacrificial love of Jesus for God to us, lalo sa ating mga makasalanan, di ba? Galing And syempre, namatay siya sa krus, nahihirapan siya, pero ang magaling doon, na-overcome niya yun, di ba? Na-overcome niya yun. And yun nga, nung napanood ko nga yung Chosen, tapos
iba-iba pang mga palabas, nakita ko doon, di ba? Tsaka sa Bible, kinukwento rin doon na yung storya nung nabuhay si Jesus, after 3 days, he rose from the dead, tapos nagpakita siya una kay Mary, kay Mary Magdala, tapos hanggang sa iba-iba mga disipulo, hanggang sa si Thomas, sabi niya, parang hindi ako maniniwala hanggat di ko napasok yung daliri ko sa butas ng sugat mo sa kamay mo. Diba? Mga tipong ganon. And tanong ko sa'yo, paano natin mayugnay yung resurrection sa pinagdadaanan natin ngayon? Yung victory sa paghihirap. Paano mo nagpo-connect yun sa ating pinagdadaanan na hirap ngayon? In our life situation right now, Brother Dennis, simple lang naman yung lahat ng paghihirap may katapusan. Yung bawat pagsubok sa buhay may katapusan. Parang, ewan ko, ngayon kanina lang yata, no? Yung ating paghihirap sa pagtaas ng langis, ng krudo. Parang may konting rollback yata ngayon na mangyayari. Konti. So, parang konti, no? Malaki yung pagtaas, pero may maliit na pagbaba, ano? Parang gano'n. Pero, in a way, may nangyayari. Hindi naman laging natatapos lang sa masakit, no? Sa hindi maganda. Pero, resurrection reminds us that our challenges, our sufferings, our difficulties in life, no, doesn't end in that, no? Hindi siya nagtatapos lang sa talo tayo, nagtatapos sa naghirap tayo, nagtatapos sa pinabayaan tayo. Pero yung resurrection, it brings us hope. It reminds us of there is hope, no? There is beauty at the end. There is a better plan at the end of every suffering and every challenges. Kumbaga, yung pinagdadaanan natin ngayon sa mga nakikinig sa atin, no, sa mga kalakbay natin, kung tayo ay may pinagdadaanan ngayon, may katapusan din yan. Yes. Matatapos din yan. At hindi natin alam kung kailan. Yun lang. Pwedeng hindi sa ating timeline, pero naniniwala ako sa timeline ng Diyos, may katapusan. At kapag natapos, hindi matatapos na masakit at kawawa tayo. Matatapos yan ng may pag-asa, kasi buhay ang ating Panginoon. Siya ay muling nabuhay, no? Siya din ay nagpakasakit, nahirapan, pero hindi basta natapos doon, pero siya ay nabuhay na magmuli. And the resurrection brings us hope, no? Nagbibigay ito ng pag-asa, na may pag-asa, no? Hindi laging natatapos sa pasakit, pero may magandang ending, at yung ending ay pag-asang nagmumula sa ating Panginoong Jesus, dahil siya ay muling nabuhay at siya ay ating Diyos. Amen. Oo, tama. Amen, amen. Oo, hindi naman tayo laging talo. Mayroon din panalo, kumbaga. Yun naman yan. And again, para nasabi nga, gaya na sabi ko kanina, parang there's something na merong gustong ituro sa atin sa mga ganyan. Lalo when our God helps us to realize na how to overcome things, diba? And to appreciate things. And Correct. telling us and us knowing na we are still blessed. Hindi lang lagi tayong naghihirap. Blessed pa rin tayo in spite of all these things, di ba? Ganun yun. Kasi di ba, halimbawa, ganyan, magtataasan ng ang bilihin, ang gasolina. Kaya nakakagamit pa rin tayo sa sasakyan as compared sa ibang bansa na kung saan nangyayari yung gera. Hindi sila makaalis sa bunker, diba? Nandun na sila sa ilalim ng lupa dahil pag lumabas sila baka tatamaan sila ng mga missile, mga ganon. Parang yung kaibigan ko, umuwi siya galing Dubai. Kwento niya, palipad na lang yung eroplano niya, parang
yung eroplano niya may escort pa ng mga fighter jet. Kasi kung walang escort, may possibility na pasabugin pa ng mga masasamang nilalang, masasamang tao. Mga tipong ganon, hindi ka at ease dahil imagine, nasa taas ka na, eroplano, pauwi ka ng Pilipinas, pero may escort ka na fighter jet. Di ba? Parang napaka-risky man. Ganon. Wala kang peace of mind. Parang ganun eh. So, kahit pa paano, kung ano man yung nangyayari sa atin dito, we're still blessed, di ba? We're still blessed. Ganun siya. Kaya rin yan. Napaka-swerte yun. Halimbawa, we're still blessed. Meron tayong opportunity ngayon para gawin tong episode na to. Para sa LCS yun eh. Not like yung iba, hindi nila, kahit to gusto nilang gawin to, hindi nila magawa. Dahil pag ginawa nila to, papatayin sila. Mga ganon. Maraming paraan para ma-feel natin and ma-recognize natin yung mga many blessings and many victories na binibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Diba? And yun. And speaking of, dahil na nag-resurrection, ngayon, Easter. Easter is a new beginning, sabi na, diba? Ngayon, tanong naman natin, paano naman natin maisasabuhay ang Easter? Hindi lang bilang selebrasyon, kundi bilang bagong simula. Diba? Halimbawa, ako, kumbaga, nung Holy Week, nagkaroon ako ng opportunity para mangumpisal. Kaya pag nangumpisal ka, magkakaroon ka ng reset. Diba? Parang ganon. So, syempre ngayon, you strive para baguhin na ulit yung sarili mo, iwanan mo yung past mo. Yung bago ka nagkumpisal, ngayon bago nakapagkumpisal ka na, malinis ka ulit, you strive to be clean. Yan, di ba? Parang ganon. So ngayon, ikaw, ano naman masasabi mo doon na paano natin maisasabuhay ang Easter? Yan, napakagandang opportunity to, no, Brother Dennis, to share siguro mga practical tips, no, at invitation din sa ating mga kalakbay kung paano natin maisasabuhay itong Easter, no? Kasi nga ang danger ay tuwing Holy Week lang tayo parang naging extra mabait, extra mabuti, no, nagsisimba, sa pumupunta sa parokya, pero pagkatapos ay bumabalik din tayo sa dati nating ugali, dati nating pagkatao, dati nating pinagkakagawa sa buhay. Pero nabanggit mo kanina, Brother Dennis, yung word na reset, no? Maganda yun. Actually, very resounding siya ngayon at very ginagamit siya ngayon ng mga kabataan, ng mga tao, no? Yung word na reset. At yan yung napakagandang gawin, no? As we begin our Easter, no? At yung pagpapatuloy nitong muling pagkabuhay na ating Panginoon. At kaya kung mababalikan natin nung nagsimula naman tong Lenten season, yun naman talaga ang invitation, di ba? Nung Ash Wednesday, no? To turn away from our sins and to go back to believe in the gospel, no? So ganun din, no, mga kalakbay sa ating mga tagapakinig, sana dahil nabuhay na muli ang ating Panginoon, ay wag na tayong bumalik sa ating dating pinagagawa at dating pagkatao, no? Tayo ay in a way parang new creation, no? New beginning, no? New opportunities to strive to be more closer to God. So kung tayo ay natuto tayong magkumpisal mula nung pumasok itong Lenten season, especially ng Holy Week, pwede nating gawing regular, no? Yes. Pwede natin itong gawing buwanang pagkukumpisal, no? Paging monthly commitment natin sa Panginoon na every month, no? Pwedeng every first Friday of the month, I will go to confession, no? So isa yon, malaking bagay yon na paninimula at pagbalik loob muli sa Panginoon, no? Pangalawa, yung dahil marami kang opportunity pumunta sa simbahan nitong Holy Week, pwedeng tuloy-tuloy mo na
no? Tuloy-tuloy mo na hindi lang tuwing Sunday magsisimba, pero kung kaya nating dagdagan, no, extra day to go to mass, to celebrate the Holy Eucharist, no? Magandang opportunity, lalo na yung mga parokya ngayon. Napansin ko yung kanilang mga oras ng misa, minsan ay nagsisimula bago pumasok sa opisina, yung iba naman lunch break, at after work. So talagang ina-align ng ating simbahan yung oras kung saan mas mabibigyan tayo ng maraming opportunity to go to church and to celebrate mass, no? So pangalawa yun, pwede nating dagdagan yung ating pagsisimba, hindi lang tuwing linggo, pero kung kaya nating araw-arawin at madagdagan, mas maganda, because it is our opportunity to be present in the real present of God in the Eucharist. So, isa yun. Pangatlo ay, talikuran talaga. No? Talikuran na dahil tayo ay nailigtas, naisalba na ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Huwag na tayong bumalik dun sa mga favorite sins natin. No? Kung ikaw ay laging nagmumura, no? Sana ay matalikuran na talaga natin yung buhay na ganun. Tayo ay kung ano-ano ng mga pinagagawa natin, alam naman natin tayo ay nagkakasala sa Panginoon, ay huwag na natin balikan. So, at marami pang iba on our personal journey, on our personal sa ating paglalakbay kasama ang Panginoon. Marami tayong pwedeng gawin na praktikal at posible, no? At ang kailangan lang natin gawin ay magdesisyong let's decide to begin, no? Marami kasing pwedeng nasa isip na pwedeng gawin no? Pwedeng laging ganoon minsan nga kapag New Year, di ba, Brother Dennis, marami tayong mga New Year's resolution, no? At sa ating life in our Catholic Church, pwedeng ito rin yung opportunity to have a New Year's resolution as well. Pero sana hindi lang siya maiwan doon. Pero sana tayo din ay magdesisyong simulan yun. Kasi marami sa atin, we failed to begin. Marami tayong ideas, marami tayong gustong mangyari sa atin. Gusto naman natin magbago, pero nahihirapan tayong magsimula. Pero sana yun ang gawin natin. To start, to reset, to begin, to start, to decide to begin, at masustain, ano? At sana tayo ay masustain. Siyempre sa tulong ng Panginoon, sa ating pagdadasal at sa paghingi ng awa at grasya ng Panginoon, tayo ay makakapagpatuloy. Ang kailangan lang natin gawin ay simulan. So, simulan, oo nga. Yan. Naalala ko nga Brother Carlo. Siyempre nasimulan na natin na pag Friday, hindi kumakain ng karne. Bakit hindi na natin umpisahan lang tuloy-tuloy? Opo. Diba? Maggano ka na lang, magpritong isda ka na lang, tsaka munggo. O kaya lagat ang palaya. Ayan, napakasarap po niyan, ano? Diba? Masarap po yan. Pwede ka na magkarne. Huwag ka na mag-steak. Naalala ko, Brother Dennis, pag lunch break. Nung umattend po rin ako ng isang Lenten recollection, ang pinag-usapan ay yung message ni Pope Leo XIV, no, ngayong Lenten season, to hindi mag-fasting lang sa pagkain, kasi nga maraming mga exempted, di ba? Like yung mga senior, exempted na sila sa yung mga underage. Ay mga minors pala, underage, mga minors. So, ang isang panawagan ng ating Santo Papa ay ang i-fasting ay yung pagsasalita ng masasakit na salita. Yung harmful words, no? So, ayun, pwedeng ipagpatuloy din yun. Yung bawasan na ang mga pagsasalita ng masasakit sa kapwa. So, maging charitable, maging kind tayo sa ating kapwa. Kasi yung pag-aayuno naman, hindi lang naman sa pagkain, pati sa mga ginagawa. Pati yung mga favorite na ginagawa natin. Kung favorite natin magmura, edi bukasan na natin yun, alisin na natin. I-abstain na natin yun. Ganon. Ayun nga, katulad ng pag-lunch break, imbis na paborito mo ang mag-lunch break steak, maggulay tsaka mag-isda ka na lang. Diba? Parang ganon. Healthy pa, di ba? Kaya yun, tama-tama. Speaking of break, tayo ay mga kalakbay. Magbe-break muna tayo. Babalik muna tayo sa ating studio. At mamaya po, babalik po ulit ang
LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. I'm Bishop Jimmy Afable, the Bishop of the Diocese of Digos. Of course, you know Ed Paalam of LCSC. We have been graced with the presence of his team during our second diocesan conference on new evangelization. He has really empowered us. That is the gift of God in our hearts and souls. We thank you, LCSC, for the gift you are for the church in the Philippines and the world. God bless you all and may God empower you more. Nagbabalik ang ating programang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. So mga kalakbay, kamusta kayo? Ang ating episode ngayon ay ito, From the Cross to the Empty Tomb, Living the Meaning of Holy Week and Easter. Yan, pinag-usapan natin yung Christ Passion, Death, and Resurrection. Nagdaang Holy Week, kung ano ginawa natin. Ang ating guest, lalo sa mga ngayon lang nakapag-join sa ating programa, ang ating guest ay si Brother Carlo Marbida. Siya ang ating Pillar Coordinator ng Live the Faith Pillar ng Live Christ, Share Christ Mission. Ayan. And sa mga kalakbay, kanina meron ako iniwan sa inyong mga katanungan. Comment nyo lang sa ating comment section. Ang tanong kung ano yung sagot nyo, kung ano yung inyong sagot or ano yung inyong pagdinilay-nilay. Ito yung tanong natin. Mga kalakbay, ano nga ba ang nagbago sa atin pagkatapos ng Holy Week? Bago. Diba? Nagbago ba yung timbang? Pumayat ba tayo? Tumaba? Bago ba yung kulay? Yan. Yan. Comment nyo dyan sa ating comment section kung ano yung nagbago sa inyo ng Holy Week. Ngayon, Brother Carlo, para sa mga nakikinig din ngayon, sa mga gustong magbago after Holy Week, saan sila pwede magsimula? Ano yung mga suggestion? Ano yung pwede mo suggest sa ating mga kalakbay? Saan sila pwede magsilwa kung sa kanil gusto nilang magbago o ayaw na nilang bumalik sa dati nilang karanasan o dati nilang estado noon ng Holy Week. At ngayon na yun, syempre, nabuhay si Jesus, nagbago lahat, nagbago tayo lahat. Ano ang pwede nilang simulan? Sige po, Brother Dennis, ang pwede ko pong payo sa mga kapatid at mga kalakbay natin na gustong magbago after Holy Week na magsimula muli, kailangan talaga to ay magkaroon ng personal commitment to God na magbabago ka talaga. So kailangan sa sarili talaga magsimula. Number 1 po yun, sa sarili na mag-decide ka na from this point of my life, from this moment, I will choose to be better, to be a better version of myself. So number 1 sa sarili, magsisimula yung pagbabago. Pwede magsimula sa mga ginagawa mo na alam mong ito'y mali, na nakakagawa ka ng kasalanan sa ating Panginoon, sa ating kapwa. Yun ay pagtalikod doon. Yun yung magandang unang gawin sa sarili. Pangalawa, yung sa iyong mismong pamilya, sa iyong mga taong pinapamahal sa iyo ng Panginoon, unang taong binigay sa iyo ng Panginoon, So maganda makapag-reconcile kung merong mga hindi magagandang nangyari sa iyong pamilya, makipagbati sa mga kaaway, kaibigan, pamilya, sa mga reconciliation, to reconcile especially sa mga inner circle mo na nakakasama palagi, So maganda 'yon na kung gusto mo talagang magsimula, mahirap kapag meron ka pa ring dinadala ng mga nangyari sa iyo in the past. So palayain mo rin yung sarili mo doon. Pangatlo, pwede kang bumalik muling sa iyong simbahan, sa ating mga parokya. Yan yung isang concrete way so that we can continue to reset and to begin and to have a new life once again. To go back to church, magbalik sa simbahan, mag-participate sa mga church activities natin. Kung kaya, mag-serve sa simbahan.
no? Maraming opportunity na makakapaglikod tayo sa kanya-kanya nating mga parokya, mga kalakbay. Pwede kang maging choir, no? Knights of the Altar, lector, commentator, no? Sumama sa Soko, LCSC mission. sumama sa LCSC mission, especially kung gusto mo mag-mission. So maraming opportunity to serve. And maraming opportunity na pwede tayong magbalik loob muli sa ating mga Paggamit tayo kanya-kanyang sa ating Panginoon Diyos. Amen, amen. So let's allow the Lord to use us powerfully, especially in doing His mission. No? Yes. And siguro, mangyayari yon if you will allow. If you will allow, and if you will open your heart, no, sa transformation na gustong gawin ng Panginoon sa'yo. So sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagalakbay, kalakbay, no, allow the Lord to change you. Allow the Lord to transform us to be a better son and daughter of our Lord Jesus. No, hayaan nating baguhin tayo ng Panginoon at tayo ay maging bukas sa pagbabagong pwedeng gawin ng ating Panginoon sa atin. So, yun po, Brother Dennis, ang pwede nating mai-share sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kalakbay kung paano sila pwedeng magsimula sa pagbabagong gusto nilang mangyari after this Holy Week. Oo, tama. Salamat din sa mga suggestions mo yan, Brother Carlo. Siyempre, di ba? After the reset, after na-reset tayo ng Holy Week, yan, why not simulan na natin, tuloy-tuloy na natin, di ba? Naumpisa na natin na ma-reset and makapagbalik, di ba? Kabalik sa ating simbahan, clean slate na tayo, why not do something good, di ba? Ganun na, tama yun, maganda nga. And tuloy-tuloy na yon para, syempre, lahat tayo magkita-kita sa finish line sa heaven. Yun ang importante dyan di ba? And sa lahat ng mga napag-usapan natin, Brother Carlo, syempre, malinaw na ang Holy Week at Easter ay hindi lang yan event. Ang Holy Week ay hindi lang yan parang opportunity para magbakasyon, mag-outing sa kung saan-saan. It should be na ginugunita natin again yung passion, death, and resurrection and opportunity para makapag-reset tayo and ma-realize na marami pala tayong pwedeng gawin para makapag-serve sa ating Panginoon Diyos, sa simbahan din especially. And ito isang paanyaya na sa isang bagong buhay ay mayroong Kristo na naghihintay na tayo ay lumapit lang sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng pagkakataon, ng opportunity. Diba? Ngayon, Brother Carl, ang Live Christ, Share Christ Mission, paano naman niya matutulungan yung mga tao na gustong maisabuhay itong bagong experience na to or bagong estado ngayon ng taong na-reset spiritually, mentally, pati physically. Well, Brother Dennis, alam naman natin na ang Live Christ, Share Christ Mission ay ang pangunahing gawain talaga nito ay to proclaim, no? To have an initial proclamation. Kaya yung initial proclamation na ginagawa ng Live Christ, Share Christ, it provides encounters. So, nagbibigay ito ng opportunity to the people to encounter the Lord, to encounter the risen Christ, no? To encounter the risen Christ and to encounter yung buhay na Jesus na tumubos sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng we offer different talks and formations in the Live Christ, Share Christ mission, no? So, at the same time, yung encounter na yon ay nagpo-provide for them to meet Christ, for them to encounter Christ. No? Una yon, kaya nga meet Christ. Pangalawa, yung Live Christ, no? Tinutulungan din ng Live Christ, Share Christ mission yung mga tao to guide, no? Mag-guide sila, to guide them in their everyday lives, no? So, kung paano sila mas mabubuhay ng may pagkilala, ng may katapatan sa Panginoon sa kanilang araw-araw na pamumuhay,
so that they can live Christ, to be a witness, no? Maging living witness dahil na-encounter nila ang Panginoon, maging witness sila ng encounter na yon, na buhay ang Panginoon, kung paano nagpakita rin si Jesus sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga disciples, no? Ganun din, no? Tayong mga yun din ang pino-provide ng Live Christ, Share Christ, no? Provide an opportunity to encounter Christ and to live Christ in their everyday lives. At di lang natapos doon, no? Nagbibigay din ito ng opportunity at nag-encourage, no, to share Christ, to become missionaries in their own way. Kasi nga dahil na encounter nila ang Panginoon, isinasabuhay nila ang Panginoon, kulang iyon, no? There's no fulfillment in meeting and in living Christ without sharing Him, without sharing Christ. Kaya we encourage as well, no, through Live Christ, Share Christ mission, to be missionaries in their own way. Kung paano sila magiging misyonero at misyonera sa kanilang sariling pagsisikap, sa kanilang sariling pamumuhay, no? On their own way, kung paano sila magiging missionary din. So, kaya malaking tulong itong gawain ng Live Christ, Share Christ mission, no? Tinutulungan talaga natin at nakakatulong ito sa mga tao to be true to their identity in the eyes of God, in their identity as a baptized Catholics, no? Kaya magandang opportunity itong binibigay ng LCSC. At marami na itong tulong, no? Marami na itong na-reach ng mga tao na magpapatotoo na talagang na-encounter nila ang Panginoon through Live Christ, Share Christ, no? Na isabuhay nila, natulungan silang isabuhay ang Panginoon through the Live Christ, Share Christ mission, at naging missionary sila on their own through this mission. So, praise God for Live Christ, Share Christ. Oo nga. Tsaka siguro isa rin, biglang naalala ko, kasi itong May, Brother Carlo, dito sa Tarlac, magkakaroon ng New Evangelization Conference. Opo. Itong May 23, dito sa... May 23. No. Itong May 23, merong magaganap yung New Evangelization Conference dito sa Tarlac City Gymnatorium sa Baras-Baras, Tarlac City. Yan. So, ito isang partnership with the Diocese of Tarlac. We thank Bishop Bobet Malyari for giving us the opportunity para gawin ang Evangelization Conference dito sa Tarlac. Yun. Wow, thank Actually, you po, Bishop Malyari. Yan. Yung May 23, this is ito yung Saturday, it's a Saturday, tapos kinabukasan Pentecost Sunday yun. Yeah. Sakto yung event na yun. And yun, we're expecting something like mga parang 2,000 to 3,000 participants for the whole diocese. And syempre, we invite din yung ibang mga diocese kung pwede silang pumunta rin. Libre ito. Walang bayad yung registration nito. Although meron lang pre-registration lang in a sense para malaman lang kung ilan yung mag-a-attend. Pero walang bayad yun. Meron lang pre-registration yung mangyayari. Ganyan siya. Maganda opportunity to. Wherein yung mga laiko, yung mga leaders, yung mga pare, mag-uusap-usap sila. They will have this opportunity, pag-usapan kung ano yung sitwasyon ng simbahan, ano yung mga dapat pang gawin, mga ganun tipo. Magkakaroon ng dialogue yan, mga ganyan, para mapabuti pa ang estado ng ating simbahan. Yan, napakaganda yan. So, actually yun, stay tuned lang tayo dito sa ating programa sa LCSC On Air, tsaka sa Live Christ, Share Christ social media pages para sa mga information. Yan. Yan ang mga... See you dyan, ha? See you, Brother Dennis, sa May 23. Kita-kita po tayo dyan. Oo. Sana makapunta ka rin dito para
ma-experience mo rin ang new evangelization conference dito sa Tarlac. Diba? Ganyan siya. Ayun, so mga kalakbay, napakabilis ng ating oras. As much as we would like to extend, pero syempre, meron lang tayo allotted time. Pero syempre mga kalakbay, Holy Week, tandaan natin, ito ay isang paalala ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, yung kanyang sacrificial love. Ayan. At ang Easter naman, ito ay isang paalala ng kanyang tagumpay at pag-asa na binibigay sa atin ng nananampalataya, diba? Pero ang tanong, again, may pagbabago ba sa atin, sa ating puso, sa ating isipan, sa lahat ng ating ginagawa? At sa dulo ng lahat, mga kalakbay, itong imbitasyon sa atin na makilala natin si Kristo, isabuhay natin siya at ibahagi natin siya. Yun importante doon. Kapag nakilala natin si Kristo, mauunawaan natin ang krus na pinakilala, na pinaalam at binahagi niya sa atin. At kapag isinabuhay natin si Kristo, mararanasan natin ang pagbabago sa ating sarili. At kapag syempre, ibinahagi na natin si Kristo, magiging instrumento tayo ng kanyang pag-asa sa iba. Magiging messengers tayo ng ating Panginoon Diyos sa iba. Yan. Kuya Carlo, meron ka bang final messages sa ating mga kalakbay? And after that siguro, after your message, siguro medyo magbahagi ka ng konti ano yung Live the Faith Pillar. And after that, pagkatapos yun, before ending our episode, you lead the closing prayer sa atin. Sige po, Brother Dennis. Thank you so much, no. Siguro I would like to end our episode with a quote from our Saint John Paul II. Mm-hmm. Sabi niya, "We are Easter people and hallelujah is our song." So mga kalakbay, sa ating pong mga tagapakinig, no, may we remind ourselves na tayo ay hindi natatapos sa Biyernes Santo, pero laging may linggo ng muling pagkabuhay. We are Easter people because Christ is in us and our Christ is alive, no? Ang Panginoon natin ay buhay. Kaya itong buhay na panibagong buhay na ibinigay ulit sa atin ng Panginoon ay magsilbing simula, no, ng ating pagbabago, ng ating pagbabalik loob muli sa Panginoon, at magsilbing opportunity to serve and to participate in the work of evangelization and in the work of proclaiming Christ to other people, in sharing Christ, no? So ganun lang po mga kalakbay, mga tagapakinig. Ito na po ay simula. Maraming opportunity ibinigay sa atin ng Panginoon, at sana tayo ay magdesisyon na magbagong muli at simulan itong pagbabagong nasimulan na natin itong Holy Week. Kaya posible, no? Mahirap magbago kasi mahirap talaga, maraming factors, pero kaya, posible. May awa at sapat ang grasya ng Panginoon para magbago. Mahirap talagang sumunod sa Panginoon, pero that's the way of the cross. That's the way to eternity. That's the way to heaven. That's the way to be with the Lord, no? So, habang tayo nahihirapan, magpasalamat sa Panginoon kasi ito talaga ang daan. At siya lang ang nag-iisang daan, no? Para tayo ay magkita-kita sa langit at makasama natin ang ating Panginoon sa langit. So, again, maraming salamat po for this episode. Nawa marami po tayong natutunan at nawa tayo ay makapagbahagi din ng ating natutunan in this episode. Kaya I want to promote as well the mission of Live Christ, Share Christ, no? So sana po ay bigyan nyo ng pagkakataon na mapakinggan, ma-encounter din ang Live Christ, Share Christ mission sa different platforms, social media platforms, activities, and formation that we offer specifically for the Live the Faith, no? So like what Brother Dennis said a while ago, I am the pillar coordinator of Live the Faith pillar of LCSC Mission,
of the Live Christ Share Christ mission. So if you want to know, to love and to defend your faith, no, pwede kayong mag-contact sa amin, mag-book ng forums, ng mga recollection on how we will defend more our faith, know, love, and defend our faith, no. At kami po ay pwede nyong maka-journey in deepening and in defending our Catholic faith. So napakaganda at napakayaman ng ating pananampalataya, ano. Ang kailangan lang nating gawin ay makatechize ang ating mga sarili at ang ating mga kapwa so that we can be aware the beauty of our faith, no? Like marami po ako naririnig, tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, we are all baptized, we are all evangelized, but not catechized, no? Kaya magandang opportunity, and itong Live the Faith pillar of Live Christ Share Christ Mission, we offer a lot of opportunities para tayo ay mas mapalalim sa ating pananampalataya. Kaya para natin mas mamahal, mas maintindihan at depensahan, no, maipagtanggol ang pananampalatayang binigay sa atin ng Panginoon. So, Live Christ Share Christ, i-follow niyo po kami sa different social media platforms. At the same time, yung Live the Faith Facebook page at social media platform. So sana hindi po itong huli, pero tayo ay magkita-kita pa sa mga different activities, church activities, LCSC activities, at sana tayo ay sabay-sabay na magbagong muli at maisakatuparan ang buhay na gusto na mangyari ng Panginoon sa atin. So maraming salamat po, at as a sign of my gratitude, no, as a sign of my thank you to each and every one of you, allow me to lead you in a closing prayer, and allow me to pray over you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we praise and we thank you for this day. Thank you, O God, for this episode and for this opportunity to reflect and to look back on the things that happened during the Holy Week, at makapagnilay-nilay din sa lahat ng aming ginawa. But more than that, to remind ourselves to be a better Christian, better Catholics, and better missionary for you. Maraming salamat, Panginoon, for your passion, death, and resurrection, for dying for us and for saving us, O Jesus. And we will continue to be a missionary that you want us to be. At I pray as well to all our listeners in this episode. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo po silang bigyan ng sapat na awa at grasya mo para sila ay muling magbago at sila ay mangyari ang kalooban mo sa kanila, Panginoon. May you continue to change us, O Lord, even if we are not ready to change. And we surrender everything to you, Lord. All our plans, all our activities, all our endeavors, O Jesus, may it be all according to your will and for your greater glory. Thank you, Lord, for everything. And thank you, Lord, for loving us. In Jesus' name we pray. Amen. Mother Mary, continue to pray for us and continue to lead us closer to your Son, Jesus. As we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Oh, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Thank you po. Carl. My Brother Carlo sa pag-lead sa ating closing prayer, and mga kalakbay, salamat din sa attend at pagsali sa amin dito sa episode na dito sa LCSC on Air. And if this episode has inspired you, please share it and join our mission. And please follow the LCSC
mission and be part of the new evangelization. And we invite you to support the Make Jesus Known campaign. Yung information on, just access our FB page. Makikita niyo lahat doon. And muli, ito si Brother Dennis kasama si Brother Carlo. Ito ang LCNC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Magandang buhay.